Ano ang mangyayari kapag ang bumabagsak na superpower ay nauubusan ng tangke, ideya, at oras? Mukhang ito ang makukuha mo. Ang tinatawag na Dandelion Tank ng Russia. 4 na taon na mula nang simulan ang dapat sanay mabilisang pananakop sa Kiev. Ang dating kinatatakutang makinarya ni Putin ay nilalagyan na lang ngayon ng bakal na rod ang mga lumang Soviet tank at ang tinatawag na inobasyon. Itong kakaibang makina, isang T-72, T-80 o kahit T-70M na binalot ng mga hinang na metal na parang bulaklak ay mas mukhang iskultura ng bakal kaysa teknolohiya sa digmaan. Sa likod ng propaganda, may mas mabigat na katotohanan. Bumibigay na ang industriya ng armas ng Rusya, bumabagsak ang kanilang doktrina, at ang Dandelion Tank ang pinakakatawa-tawang simbolo ng kabiguang iyon. Tingnan natin kung bakit ang kakaibang bakal na bulaklak na ito ay hindi lang nakakatawa, kundi delikado rin. Pero Rusya, linawin muna natin kung ano ang tinitingnan natin dito. Nawalan na ang Rusya ng mahigit 4,000 at 100 tangke sa Ukraine, ayon sa visual na nakumpirmang datos ng Oryx. At malamang na bahagi lang ito ng totoong bilang ng mga nawala. Katulad ito ng mga armor na nawasak sa labanan sa Kursk noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang unang malaking pagkatalo ng Nazi Germany sa silangang front. Hindi inuulit ng kasaysayan ang sarili, pero laging may pagkakahawig. Nasusunog ang mga tangke ni Putin sa halos parehong lugar kung saan nasunog ang mga tangke ni Hitler 80 taon na ang nakalipas. Hindi basta-basta nangyari ang Dandelion Tank. Ito ang pinakabagong desperadong version sa lalong nagiging katawa-tawang mga pagsubok ng Russia na mapanatiling buhay ang kanilang mga tangke ng sapat na matagal para maging mahalaga. Para maintindihan kung paano tayo nakarating dito, kailangan nating tingnan ang ebolusyon ng proteksyon ng mga tangke ng Russia. Mas mukha itong komedya ng pagkakamali kaysa inobasyon sa militar na may seryosong epekto. Bago tayo magpatuloy sa usapan tungkol sa makinang pandigma, kung nagugustuhan mo ang paliwanag, mag-subscribe ka sa The Military Show. Ipinapaliwanag namin ang modernong digmaan ng direkta at tapat, walang palamuti o filter, puro katotohanan lang. Ngayon, balik tayo sa Dandelion. Para maintindihan paano tayo napunta rito, dapat tingnan ang ebolusyon ng proteksyon ng tangke ng Rusya, na mas parang komedya ng pagkakamali na may seryosong resulta kaysa makabagong imbensyon militar. Nagsimula ito sa paglitaw ng mga tangke na parang pagong noong kalagitnaan ng 2023. Sinimulan ng mga tripulanteng Ruso ang pag-welding ng mga simpleng sheet metal sa kanilang mga sasakyan bilang pansamantalang bubong na, sa teorya, ay magpapasabog sa FPV drone bago tumama sa mahahalagang bahagi. Simple ang lohika. Kung ang drone ng Ukranya ay bumabangga sa ibabaw ng tangke, dagdagan lang ng metal na unang tatama rito. Sa aktual na paggamit, nagdagdag ito ng malaking bigat pero kaunti lang ang naitulong sa proteksyon ng tangke. Bukod pa rito, ang sheet metal na dapat sanay panlaban sa mga drone ay masyadong manipis kaya madaling nabutas ng shape charges. Mas malala pa, ang bagong anyo ng tangke ay mas madaling makita ng mga kalaban. Karamihan ay suportado ng mga drone, gaya ng mga unit ng kamikaze. Sa loob ng ilang linggo, nakaangkop ang mga drone operator ng Ukranya, inadjust ang anggulo ng pag-atake at gumamit ng mas malalakas na warhead. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2024, kinilala na. Ang mga turtle tank ay isang uso lang na malamang hindi magagamit sa labanan sa labas ng Ukranya. At kahit doon ay halos walang epekto sa pagkawalan ng mga tangke ng Rusya. Bago tayo magpatuloy, nais naming pasalamatan ng sponsor ng video natin ngayon, ang Private Internet Access. PI ang pinaka-transparent na VPN provider sa buong mundo. Pinagkakatiwalaan ng mahigit 30 milyong gumagamit sa buong mundo. At ang PIA ay nangunguna sa online privacy. Tuwing nagbabrowse ka sa hindi protektadong device, maraming impormasyong maaaring makita ng iba bago makarating sa website. Tinatago ng VPN ang iyong IP address at ini-encrypt ang connection mo. Kaya napoprotektahan ang data mo mula sa Internet Service Provider Network Admin at pagmamanman ng gobyerno. Kung wala kang VPN, ang pagbabrowse online ay parang pag-send ng private message sa group chat. Kitang-kita ng lahat ang ginagawa mo. Pero sa private internet access ligtas at encrypted ang iyong aktibidad.
Napatunayan na ang no-logs policy sa korte at na-verify ng independent audit ng Deloitte, isa sa top auditing firms sa mundo. Bukod sa seguridad, nagbibigay ang private internet access ng kalayaan online. Kahit naglalakbay ka o gustong ma-access ang content na hindi available sa iyong rehiyon. May mga server sa mahigit 71 bansa at sa lahat ng 50 estado ng United States, suportado rin ang P2P file sharing at gumagana sa pangunahing streaming services. Kaya mas marami kang mapapanood kahit saan ka naroroon. Ginagamit ko ang private internet access sa online games para kumonekta sa lokal na server at bumaba ang latency. Maganda rin ito para ma-unlock ang mga content na pangrehiyon sa iba't ibang platform tulad ng Netflix, Hulu, at iba pa. Available ang private internet access sa lahat ng pangunahing platform tulad ng Windows, macOS, Linux, iOS, Android, at iba pa. Sa isang subscription lang, mapoprotektahan mo agad lahat ng device mo. Perpekto ito para sa seguridad ng buong digital mong buhay. Sa ngayon, may eksklusibong alok para sa ating mga manonood. Pumunta lang sa piavpn.com/themilitarishow. Nasa description din ang link para makuha ang 83% off sa private internet access. Kaya $2 at 3 sentimo na lang bawat buwan. Bukod pa rito, may 4 na buwang libre ka kung nagdadalawang isip ka. May 30 araw na money-back guarantee at 24/7 customer support silang handang tumulong. Kaya subukan mo na ang private internet access ngayon. Karapat-dapat ka sa privacy at sa PIA. Nasa mabuti kang mga kamay. Noong 2025, dumating ang mga tangkeng hedgehog, balot ng metal na tinik at kable para guluhin ang propeller o sirain ang sensor ng drone habang bumababa ang mga ito. May mga version na binalot ang tangke ng bakal na kable na parang militar na cocoon. Ang iba ay may bakal na pamalo na nakausli sa iba't ibang anggulo para mahuli ang paparating na banta. Ipinagmalaki ng Russian Defense Ministry ang mga sasakyang ito bilang patunay ng makabagong pag-aangkop sa labanan. Ngunit may parehong pangunahing problema ang mga hedgehog at pagong. Mas malala pa, ang dagdag na bigat na umaabot ng ilang tonelada ay lalong nagpabagal sa mga tangke at ginawang madali silang puntiryahin. Ito ay mga T-72 at T-80 na karaniwang malawakang ginagamit sa labanan. Kahit na mula pa ito sa huling yugto ng inhenyeriyang Soviet. Mas masama pa para sa hedgehog na may mga pagbabagong pwedeng makaapekto sa depensa ng tangke. Ang gusot ng mga kable ay maaaring mabalot sa tore na nagiging dahilan upang hindi ito umikot ng maayos o kaya'y harangan pa ang hatch na ginagamit para makapasok o makalabas sa sasakyan. Nalaman ng mga puwersang Ukranyano na ang mga tangkeng hedgehog ay mas mabagal at mahina ang pagmasid. Kaya mas madaling tambangan gamit ang karaniwang kontratangke na sandata. At noong 2026 nagkaroon tayo ng Dandelion o Adovinchik sa wikang Ruso na kamakailan ay ipinapatente ng Ministry of Defense ng Kremlin na may tunay na pagmamalaki. Gumagamit ang disenyo ng pinatibay na bakal na hinang para bumuo ng 3-dimensional na harang na may sanga sa iba't ibang antas at matibay na lambat sa pagitan ng mga bulaklak. Ang buong estruktura ay kahawig, sa totoo lang, ng isang dandelion. Kung ang dandelion ay gawa sa bakal at nakakabit sa $1,000,000 na plataporma ng sandata, may taktikal na saysay ang konsepto nito. Kahit sa papel lang, kung lalapit ang first-person view drone sa tangke, dapat munang tamaan ang panlabas na mga bakal bago ang baluti. Pinipilit nitong sumabog sa mas malayo mula sa tangke, kaya nababawasan ang epekto ng pagsabog laban sa grupo ng mga drone, lalo na sa bukas na lugar. Ang sangasangang patong ay nagpapataas ng tsansa ng kaligtasan dahil mas maraming bala ang kailangang gamitin ng Ukraine sa bawat target. Kung kailangan ng 12 drone para sirain ang karaniwang tangke, baka kailanganin ng karagdagang 12 ang kailangan laban sa Dandelion. Nagbibigay ito ng mahalagang oras sa Russia para umusad sa bukas na lugar. At iyan ang susing parirala. Bukas na lugar. May saysay lang ang Dandelion armor kapag ang mga tangke ng Russia ay sumusugod sa bukirin patungong depensa ng Ukraine. Aminado naman na inilalarawan nito ang malaking bahagi ng kasalukuyang taktika ng Russia.
Sa biglaang pagsugod, pwedeng isakripisyo ng crew ang mobilidad at visibility para makaligtas sa isa pang drone strike. Kung ang estratehikong doktrina mo ay isabak ang mga armored vehicle sa depensa, hanggat may makalusot, kahit anong pagbabago na nagpapahaba ng buhay ng sasakyan ng ilang minuto ay sulit na. Sa teorya, ang dandelion ay isang agarang evolution at pagpapabuti kumpara sa mechanics ng hedgehog sa paglalagay ng mga tubo sa latis kaysa sa pagkalat ng maraming kawad sa tangke. May natitira pang kaunting kakayahan ang tangke na gumalaw at makilala. Mas magaan ang disenyo kaya mas mobile ang tangke kaysa dati, kahit mas mabagal ito kaysa sa pangunahing tangke. Bukod dito, ginamit na rin ang disenyo sa T-72, ang pangunahing tangke ng Russia na ginagamit sa labanan sa Ukraine. May teorya na gagamitin ng Russia ang dandelion para mailipat ang mga tangke sa bukirin at hindi gaanong lantad sa drone ng Ukraine. Pagkatapos ng malalawak na bukirin, makikita na ang limitasyon ng dandelion. Sa labanan sa lungsod, ang disenyo ay mula sa makabagong depensa tungo sa malaking panganib. At laging mahina ang Russia sa ganitong sitwasyon sa buong digmaan sa Ukraine. Ang lungsod ng Pokrovsk, halimbawa, ay aktibong sinasalakay mula pa noong Hulyo 2024. Noong Enero 2026, iniulat ng puwersang Ukrainian na kontrolado pa rin nila ang hilagang bahagi at napipigilan ang Russia na pagtibayin ang opensiba. Ito ay dahil sa hindi maiiwasang negatibong epekto ng pagdagdag ng bigat at masa sa isang tangke na orihinal na dinisenyo upang maging magaan at mabilis gumalaw. Sumasabit ang metal scaffolding sa mga kanto ng gusali, linya ng kuryente at debris, kaya nahihirapan sa pagmaniobra at pagpapabilis. Sabi ni dating British Tank Commander, Colonel Hamish de Breton Gordon, malamang hindi rin kayang magsinerdle ng mga dandelion tank. Military slang para sa tahimik na pagmamaniobra sa gubat at mga lugar na hindi kita para makasorpresa. Kahit mas transparent ang disenyo ng dandelion kaysa sa dati, kailangan pa rin itong lagyan ng web sa paligid ng tangke. Sa modernong labanan, umaasa ang mga tangke sa advanced na optika at sensor para makita at atakihin ang mga target mula sa malayo bago maunahan. Ang mga metal na bulaklak ng dandelion ay nagdudulot ng mga blind spot sa paningin ng commander. Kaya hirap ang mga gunner na subaybayan ang gumagalaw na target dahil sa gulo ng mga bakal na rod. Maaaring mabawasan ang bisa ng depensibong sistema ng tangke, tulad ng electronic warfare equipment na panggulo ng drone signal, dahil sa metal na hawlang nakakaapekto sa pagkalat ng signal. Pagdating sa mobilidad, may ilang pagtataya na nagsasabing ang estruktura ng dandelion ay nagdadagdag ng ilang toneladang bakal pa sa mga tangke na dati nang mabigat dahil sa mga naunang pagbabago at kadalasang tumatakbo gamit ang mga makinang hirap na dahil sa hindi maayos na pagmamantayin. Sinasagad ng dagdag na bigat ang mga mekanikal na sistema at ang ekstra hawla ay nagpapakomplika sa sasakyan na pwedeng magdulot ng mas mataas na pangangailangan sa maintenance. Batay sa mga mananaliksik ng Resurgam at Viscovi-Vistun na sumusuri ng satellite imagery ng imbakan at pagkukumpuni, bumaba ang kakayahan ng Russia sa pagkukumpuni ng tangke mula mahigit 100 at 20 kada buwan noong unang bahagi ng 2022 tungo sa 30 hanggang 35 na lang sa unang bahagi ng 2025. At heto ang totoong nakakagulat. Maaaring makatulong ang dandelion cage sa pagsira ng mga tangke ng Russia. Taliwas sa layunin ng disenyo, mas madaling makita mula sa malayo ang mga sasakyan dahil sa laki at taas ng profile nito. Nakikita ng reconnaissance drone ng Ukraine ang dandelion tank mula malayo, kaya mas may oras ang anti-tank teams maghanda ng ambush. Kitang-kita pa rin ang kakaibang hugis kahit nagtangkang mag-camouflage. Sabi ni Colonel de Breton Gordon, ang kaunting pagbuti kontra drone ay mawawala rin dahil mas magiging malaki at mabagal na target ang tangke para sa iba pang armas ng Ukraine na marami na ngayon. Bukod sa first-person view drones, nakapag-ipon na ang mga puwersa ng Ukraine ng libo-libong anti-tank guided missiles mula sa mga supplier ng NATO, kabilang ang Javelins, NLAWs
at 84s, nakatanggap sila ng mga modernong pangunahing tangke ng labanan na mas mataas ang kalidad kaysa sa mga tangke ng Russia sa halos lahat ng aspeto. Nabuo nila ang sariling drone swarm tactics na kayang daigin ang depensa ng bawat sasakyan dahil sa dami ng drones. Nakakapigil man ang Dandelion sa ilang drone, ipinakita pa rin ng mga Ukrainian drone operator ang husay nilang mag-adjust. Nagpapadala sila ng grupo ng drone mula sa iba't ibang anggulo. Isang taktikang madaling baguhin habang lumilipad para malampasan ng armor. Gaano nga ba kaepektibo ang Dandelion tank? Batay sa satellite imagery noong huling bahagi ng 2025, kakaunti lang ang tangke na may Dandelion at karamihan ay nakatigil sa bodega o depot. Walang kumpirmadong ebidensya na nagamit na ang mga sasakyang ito sa labanan. Kung sakaling maipadala, malamang ay magkakaroon sila ng paunang tagumpay dahil hindi pa naiaangkop ng mga puwersang Ukranyano ang kanilang taktika laban sa ganitong kagamitan. Pinapatunayan ito ng katotohanang umaasa pa rin ang Ukraine sa pisikal na armor at netting bilang pangunahing depensa, kahit may kaunting sakripisyo sa liksi. Kung pareho nang nagkaroon ng halos 4 na taon ang dalawang militar upang paulit-ulit na baguhin ang mga disenyo at hindi pa rin makaalis sa paglalagay ng mga pisikal na depensa, malamang isa ito sa pinakamabisang solusyon na mayroon. Pansamantala lang ang kalamangan na iyon. Palaging pinapakita ng Ukraine ang kakayahan nitong magsuri, magbago, at kontrahin ang mga inobasyon ng Russia. Sa ilang linggo, naging matagumpay ang mga turtle tank sa tibay. Bago natuklasan ng drone team ng Ukraine ang kanilang kahinaan, tulad ng Hedgehog tank, sandali lang naging epektibo ito. Malamang ganoon din ang mangyari sa Dandelion. Ang mas malawak na konteksto ay nagpapakitang mas desperado ang pagkahumaling ng Russia sa mga tangke na may cage. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, posibleng mawalan ng sapat na battle tank ang Russia para sa epektibong opensiba pagkatapos ng unang bahagi ng 2026 kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis ng operasyon at pagkalugi. Sinimulan ng Russia ang digmaan na may humigit kumulang 3,300 tangke na aktibong ginagamit at nasa pagitan ng 5,000 at 17,500 ang nakaimbak. Gayunpaman, marami sa mga nakaimbak na sasakyang iyon ay nasa napakasamang kondisyon na halos hindi na maituturing na gumagana. At habang papasok na tayo sa 2026 na ubos na ng Russia ang karamihan sa mga nakahandang tangke nito, ang rate ng pagkawala ng mga armor tank ay unti-unti ring bumilis. Kahit na mas kaunti na ang mga sasakyan sa larangan ng labanan. Isang parang kabalinto na ang sitwasyon na ipinaliliwanag ng nabawasang dami ng armor sa larangan. Ginagawang mas madaling target ang mga natitirang tank. Isipin mo ito na parang kabaligtaran ng herd immunity. Kapag kaunti na lang ang mga tank nagbibigay ng magkatuwang na depensa at pagmamanman, mas nagiging vulnerable ang bawat natitirang sasakyan sa magkakaugnay na pag-atake ng drone. Hindi nakakasabay ang lokal na produksyon ng Rusya sa mga pagkalugi. Tinatayang kayang gumawa ng Rusya ng humigit kumulang 200 at 50 modernisadong tank bawat taon, kabilang ang mga in-upgrade na T-72, T-80 at T-90. Samantala, nawawalan sila ng mga tank ng higit 3 beses ang bilis na iyon. Lalong lumalala ang problema sa produksyon kapag isinama pa ang kapasidad sa pagkukumpuni. Sinimulan ng Rusya ang digmaan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga tank na nasa pinakamagandang kondisyon mula sa imbakan na nangangailangan lamang ng kaunting pagkukumpuni. Ngayon, tanging mga sasakyan na lang na nabibilad sa Siberia ng dekada ang natitira sa kanila. Karamihan sa mga ito ay kulang sa mahahalagang piyesa na tinanggal dati para mapagana muli ang ibang tank. Lalo pang lumala dahil napilitan ang Russia na kunin ang mga tangkeng pangmuseo mula sa imbakan. Lumabas ang T-62 sa frontline noong Mayo 2022 na ikinagulat ng mga analyst dahil laos na ang mga tangkeng ito ayon sa makabagong pamantayan. Nobyembre 2024 nag-deploy ang Russia ng totoong T-34 mga pandigmang sasakyan mula pa sa ikalawang digmaang pandaigdig na dapat ay nasa aklat ng kasaysayan na lang. Ang makita ang mga 80 taong gulang na tangke na ipinapadala para lumaban sa mga makabagong sandata ay nagsasabi na ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa krisis ng kagamitan ng Russia.
Ang Dandelion Tank ay akmang-akma sa kwento ng desperasyon sa industriya na nagpapanggap bilang inobasyon. Hindi ito isang teknolohikal na tagumpay. At hindi rin ito partikular na matalinong inhenyeriya. Kinukuha nila ang mga lumang tangke ng Russia, hinihinangan ng mga retasong bakal, at umaasa na sapat na ang dami ng proteksyon kahit kulang sa kalidad ng disenyo. Madaling sabi, ang militar ng Russia ay basta tinatambakan ng bakal ang problema at umaasang papanig sa kanila ang pisika. Pero ito ang nakalimutan ng Russia o baka di pa nila natutunan. Laging nakasalalay ang disenyo ng tangke sa pagbalanse ng tatlong magkakakontrang salik: lakas ng putok, kakayahan ng tangke na wasakin ang banta, proteksyon, kakayahan ng tangke na makaligtas sa ilalim ng putok, mobilidad, kakayahan ng tangke na gumalaw ng epektibo. Sabay-sabay pinahihina ng Dandelion Tank ang tatlo, ang mabagsik na 100 at 25 pangunahing kanyon ng T-70 ay hindi gaanong epektibo kapag halos hindi makita ng tagabaril ang mga target dahil sa bakal na rehas. Sa ikalawang aspeto, maaaring mas epektibo ang tangke laban sa isang partikular na banta, ang mga FPV drone, dahil sa dagdag na scaffolding. Pero di malinaw kung paano ito makakatulong laban sa karaniwang sandata. Sa labanan ng tangke, kadalasang nananalo ang unang nagpaputok dahil halos lahat ng bala ay kayang butasin ang armor, gaano man ito kakapal. Madaling matalo ng ganoong bala ang dagdag na bakal. Sa ganitong sitwasyon, ang limitadong galaw at kaalaman sa labanan ang kahinaan ng tangke. Talakayin natin ang ugat ng problema. Ang mga pagbabagong ito ay dahil sa magkaibang paraan ng pagtugon ng Russia at Ukraine sa drone attacks ng isa't isa. Karaniwang gumagamit ang Russia ng pisikal na harang, samantalang ang militar ng kanluran ay lumalaban sa drone gamit ang teknolohikal na inobasyon. Ang Britanya, Estados Unidos, at iba pang NATO members ay gumagawa ng electronic warfare system na nagja-jam ng drone signals, pinipigilan ang mga itong makarating sa target. Ang Active Protection System o APS ay automatikong tumutukoy at nagpapabagsak ng mga paparating na banta tulad ng drone o anti-tank missile sa murang halaga bawat pagharang. Matagumpay na gamit ng Israel ang teknolohiyang APS. Isasama na rin ito bilang standard sa mga susunod na Western tank. Pag natalo mo ang dos-dosen ng drone ng automatiko nang di naaapektuhan ang tank mo, nalutas mo na ang problema. Kapag naghinang ka ng metal, nabulaklak sa iyong turret at tinawag mo itong inobasyon, umamin ka na ng pagkatalo. Nagkakaiba ang international na reaksyon sa Dandelion Tank mula kalituhan hanggang pangungutya. Naniniwala ang ilan na magtatagumpay agad ang tangke. Pero karamihan ay sang-ayon na mawawalan din ito ng saysay. Tulad ng naunang disenyo. May ilang seryosong aral dito. Hindi lang nakakatawa. Ipinapakita ng Dandelion Tank kung gaano kabilis mapaglumaan ang mga mamahaling weapons platform dahil sa makabagong digmaan. Ang mga drone na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar ay kayang maging banta sa mga tangke na milyon-milyon ang halaga. Nalubos na binabago ang kalkulasyon sa larangan ng labanan. Ang militar na mas mabilis makapag-adapt sa bagong realidad na ito, malamang sa pamamagitan ng pamumuno sa mga bagong teknolohikal na pag-unlad, ang siyang maghahari. Mas natutunan ito ng Ukraine kaysa ibang bansa. Ang kanilang mga taktika sa drone warfare ay umunlad mula sa simpleng pagmamanman hanggang sa mas sopistikadong hunter-killer operations. Mula sa mga individual na pag-atake hanggang sa magkakaugnay na swarm attacks. Nakapagtayo sila ng industriya na mabilis mag-develop at mag-deploy ng drone. Madalas binabago ang disenyo base sa natutunan sa labanan. Pinatunayan ng puwersa ng Ukranya na ang inobasyon ay hindi lang sa malaking budget o advanced na teknolohiya, kundi sa tuloy-tuloy na pag-aangkop, malikhaing solusyon, at kahandaang iwan ang hindi epektibong paraan. Samantala, patuloy ang Rusya sa paggawa ng mas malalaking kulungan. Ang Dandelion Tank ay panlabas lang makabago. Oo, kakaiba ang disenyo, pero kung titignan mong mabuti, makikita mo pa rin ang orihinal na turtle tank at mga problema nito sa paggalaw. Kung ikukumpara mo sa Hedgehog, mas lumiit pa ang mga pagkakaiba at ang disenyo ay bahagyang solusyon lang sa pinakamaganda. Kasi, ang isang tangke ay hindi talaga ginawa para maging hindi tinatablan ng mga drone. Hindi iyon isinama sa disenyo ng mismong sasakyan. Napagpasyahan ng Ukraine at Russia na hindi sapat ang mga tank para manalo sa digmaan.
Ang problema ay parang ayaw tanggapin ng Russia ang katotohanan iyon. Sa halip, patuloy pa rin itong nagpapadala ng mga kagamitan na may kaunting pagbabago sa harapan, habang patuloy namang nababawasan ang kanilang mga tauhan. Hindi nito mapapalitan ang Dandelion tank at hindi rin mababago ang katotohanan iyon. Maaaring bigyan nito ang Russia ng ilang buwang kakayahang umatake at dagdag na winasak na teritoryo sa Ukraine. Pero hindi nito mababago ang digmaan na unti-unting nagpapahina sa militar at sumisira sa kinabukasan ng ekonomiya ng Russia. Kapag binalikan ng mga historiador ang laban na ito, malamang magiging simbolo ang Dandelion tank kasama ng pagong at hedgehog sa mga desperadong hakbang na naglalarawan sa mga huling taon ng Russia bilang military superpower. Paalala ito na sa modernong digmaan, walang kapalit ang tunay na teknolohikal na inobasyon, angkop na taktika, at doktrinang militar na nakabatay sa realidad, hindi propaganda. Malamang mangingilabot ang mga lumikha ng maalamat na T-34 ang tangkeng tumulong talunin ang Nazi Germany at nagtatag ng doktrinang armored ng Soviet. Kung makikita nilang ganito, nauwi ang kanilang pamana. Nagtagumpay ang T-34 dahil sa mahusay na balanse ng lakas, proteksyon, at mobilidad kumpara sa mga kalaban. Madali itong gawing maramihan, madaling ayusin, at epektibong magamit ng mga tripulante kahit kaunti lang ang kanilang pagsasanay. Isinabuhay nito ang prinsipyo ng mahusay na disenyo ng tangke na binaliwala na ng Russia kapalit ng minadaling metal na eskultura na pumapalya sa mahahalagang aspeto. Oo, katawa-tawa ang Dandelion tank, pero trahedya rin, nagbibigay liwanag at nagtuturo ng aral. Ipinapakita nito ang epekto ng banggaan ng pangangailangang militar at kakulangan sa industriya. Lalo na kapag may hinihinging solusyon ang propaganda na hindi kayang ibigay ng inhinyerya. Kapag ang liderato ng bansa ay sumali sa digmaan na sadyang hindi nito maipapanalo. Ang Dandelion tank ay makinang pandigma ni Putin sa maliit na anyo ni Putin. Desperado, hindi epektibo, at tiyak na mabibigo. Salamat sa panonood. Para malaman paano sinusubukan ng Ukraine manalo kahit walang tangke, panoorin ang aming pagsusuri sa planong makabagong hukbong robot na gagawin nila sa mga susunod na taon. Kung gusto mong manatiling updated sa ebolusyon ng makabagong pakikidigma at mga taktikang bumabago sa labanan sa ika-21 siglo, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na video.